Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. And welcome po ulit sa Daily Bible Study po natin dito sa Rema Pills. Kamusta po tayo? And I pray po na ang bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalagayan. Amen po. At sige po, bago po tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos, minsan pa samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapon na to dalangin namin ang patuloy na pagsama mo, Diyos. Lord, bigyan mo kami ng bukas sa puso at isipan, Panginoon, upang maunawaan namin ay yung mga salita at ang mensahe mo sa hapon na to, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. Patuloy na mangusap ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. And magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. At ngayon po ay panibagong week na naman po. Amen po. Pero patuloy po nating pag-aaralan ang topic po nung nakaraang linggo. Ang dalawang travail na dapat gawin ng simbahan. Amen po. Yung sinimulan po ito last week at patuloy po nating pag-aaralan. Bakit po? Kasi kailangan nating lubusan na maunawaan ang bagay na to. Kailangan itong mag-sink in, hindi lang sa isip natin, hindi maging sa puso ng bawat isa po sa atin. Bakit po? Kasi kung hindi natin alam ang dahilan kung bakit kailangan mag-travail o hindi natin alam kung ano ang travail, sabi po dito, magkakaroon ng malaking kakulangan upang maging matagumpay tayo sa ministry. Ulitin ko po, kung hindi natin alam ang travail or hindi natin alam ang dahilan kung bakit kailangan mag-travail yung bawat isa po sa atin, magkakaroon ng malaking kakulangan para maging matagumpay ang bawat isa sa atin sa ministry. Amen po. Dito po, pag-aralan po ulit natin minsan pa yung number 1. Sabi po dito, dalawang travail na dapat gawin ng simbahan. Number 1 ay para ma-born again ang mga tao. Dito po sa Galatians chapter 4 verse 19, minsan pa basahin pa po natin at po makipagbukasan po kayo sa akin kung meron po kayong mga Biblia. Ang sabi po dito ni Apostol Pablo sa simbahan ng Galacia, minamahal kong mga anak, na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap sa panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. And po dito po sinasabi, ipinapahayag ni Apostol Pablo, hindi lang sa simbahan ng Galacia, kundi sa atin ngayon, kinakausap mismo tayo ni Apostol Pablo na ito ang dinanas niya, ito ang naramdaman niya, amen po, para maipanganak, amen po, ang mga tao. Amen po, ang sabi niya dito, muli akong nakakaranas ng hirap ng panganak hanggang sa si Kristo ay mabuo sa inyo. Amen po. At last week po, in-explain po sa atin ni Pastora Almira kung ano po ang pakiramdam ng isang taong nagtatrabail o ang pakiramdam ng isang tao na nanganganak, o sabihin natin ng isang nanay na manganganak. Ang sabi po doon ni Pastora Almira, ang mga nanay na nagle-labor, yung iba doon napapaluhod na dahil lang sa sakit, umiiyak na. Amen po. At dito po inalintulad ang pakiramdam ng isang tao, isang Kristiyano na binibigyan ng travail ng Panginoon. Amen po. Ang sabi po ng Merriam-Webster, ang ibig sabihin po, literally ng travail ay painful or masakit or a laborious effort or to labor hard. Ibig sabihin dito pa lang sa mismong salita na travail, dito na nakaakibat ang salitang, ibig sabihin hindi ka magiging komportable. Ito ay isang pakiramdam na hindi ka magiging komportable. Amen po, bakit sabi dito? To labor hard. Ibig sabihin, ikaw talaga ay makakaramdam ng something na may mabigat doon sa loob mo. Something na masakit. At ang sabi po dito, travail is a level of intensity marked by the Holy Spirit, a burden to actually bring past through prayer. Sabi dito, ito ay isang mark o isang bagay na ipinagkakatiwala ng Holy Spirit sa mga Kristiyano na kailangang mapagtagumpayan o kailangang ma-bring pass through prayer.
itong klase ng bigat na to na maaring maramdaman mo o minsan nararamdaman mo sa prayer, hindi ito matatapos o hindi ito maalis sa pamamagitan ng ibang mga bagay, kundi maaari lang itong matapos o maaari lang itong mawala kung ito ay idudulog mo sa panalangin or ilalaban mo sa prayer. Amen po. Ulitin ko, sabi dito, it is a level of intensity marked by the Holy Spirit, a burden to actually bring to pass through prayer. Amen po. Actually po, ang pakiramdam ng travail, ito ay something na mabigat doon sa may bandang tiyan mo. Hindi ito sakit or hindi ito bigat na katulad ng pakiramdam ng nagugutom ka, or excuse po sa term, hindi ito katulad ng isang pakiramdam na nababanyo ka. Amen po, ito ay isang kakaibang pakiramdam dun sa loob mo na kailangan mong mailabas. Alam mo na kung hindi mo hindi ka magpe-pray, amen po, alam mo na merong mangyayari o may kulang. Amen po. At dito po, nire-require ng Panginoon na in order na ma-born again ng isang tao, hindi lang sapat na sharean natin sila Hindi lang sapat na humayo tayo, kundi nire-require ng Diyos na ipag-travail natin sila. At minsan, may mga pagkakataon na ibibigay sa atin ng Panginoon itong travail na ito para maipanganak natin sa panalangin yung mga tao na masosolwin natin. Kung maalala po natin, ang sabi sa atin ni Pastor Boy, bago ka mag-soul-win physically o bago ka lumabas ng simbahan, magi-start ang soul winning mo sa prayer. Amen po, magi-start ang soul winning mo doon sa pananalangin mo. Diyan mo unang iwiwin ang mga tao. Bakit? Kasi kung hindi mo ipagtatrabail ang mga tao na shesharan mo, magiging mahirap para sa atin ang patanggapin sila. Amen po. Kaya minsan nakakaranas po tayo kung maaalala po natin pa nagsosolwin po ang bawat isa sa atin, may mga tao tayo na nakakaharap na masyadong matigas o hindi nila kayang tanggapin ang salita ng Diyos. Amen po. At alala ko po ang sabi po ni Pastora Ellie, kapag ganito ang naranasan mo sa isang tao na ayaw niyang tumanggap, huwag kang ma-discourage. Ibig sabihin, kulang pa sa travail, kulang pa sa prayer. Amen po. Ang sabi dito, ang kailangan gawin ng simbahan, amen po, dalawang klase ng travail na kailangan gawin ng simbahan. Number 1 ay para ma-born again ang mga tao. Kailangan natin silang ipanganak sa prayer bago sila mag-manifest, bago truly makita natin na ma-born again sila physically. Amen po. At isa pa po, ang sabi po dito, travail is the way of the Lord to bring the fullness of His will to one's life into manifestation. Ulitin ko po, travail is the way of the Lord to bring the fullness of His will to one's life into manifestation. Amen po. So ito ay isang way ng Panginoon para ma-bring pass niya yung kabuuan ng kalooban niya sa isang tao. Travail lang gagamitin niya. Kalooban ba ng Diyos na ma-born again ng mga tao? Yes po. Nakalagay po ito sa John chapter 3. Kung natatandaan po natin, ang sabi ni Jesus kay Nicodemo, malibang ang ikaw ay panganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Ayun po, ibig sabihin, gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay ma-born again. Pero walang ibang gagamitin ng Diyos kundi tayo, mga Kristiyano. Amen po. Ang sabi pa po nung magazine po natin last camp, nakalagay po doon, amen, hindi maaaring ipanganak ng isang sanggol ang sarili niya. May kailangang isang tao na manganak para sa kanya. Amen po. At ulitin ko po, walang ibang gagamitin ng Panginoon dito sa travail, kundi tayo, nandito sa simbahan, tayo ng mga naglilingkod, tayo ng mga Kristiyano. Hindi ibibigay ng Diyos ang travail sa mga unbeliever kasi hindi nila yan alam. Amen po. At kung hindi tayo tutugon sa mga travail na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, may mga kaluluwa na hindi maipapanganak. Katulad po ng isang sanggol, di ba po kapag yan ay pinagbuntis ng nanay,
ang time span niya para mabuo dun sa loob ng tiyan ay 9 months. At kailangan, sa due date niya, kailangan makalabas na yung bata. Amen po, kasi kung lalagpas pa yan sa due date at hindi yan mailalabas, malalagay sa kapahamakan ang bata. Amen po, at maaari itong mamatay. Amen po, at dito po sa pag-usapang espiritual po, may mga tao na kapag hindi natin naipanganak in due time sa panalangin, hindi na sila maiwiwin o mahihirapan na silang mailapit sa Panginoon. Amen po, kaya kapag naramdaman natin ng travail, ito yung time na tumugon po agad tayo. Amen po, but kasi kung hindi tayo tutugon, maaring yung tao na yon ay hindi na mawin pa. Amen po. Kaya nga nakalagay po yun dito sa Jeremiah chapter 8 verse 20. Ang sabi po dito, ang pag-aani ay nakaraan na, ang tag-init ay tapos na, at tayo ay hindi ligtas. Ito ang sigaw, ito ang sinasabi, ito ang boses ng mga tao na hindi na-harvest. Hindi na-harvest physically at maging spiritually. Ang sabi nila, tapos na ang anihan at kami ay hindi na ani. Amen po. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang pagsusoul win ay hindi magi-start sa paglabas natin sa simbahan, kundi magi-start ito once na nag-start tayo na manalangin at mag-travail para sa mga tao. Amen po. At minsan pa, basahin pa po natin itong isa pang verse sa Isaiah chapter 66 verse 8. Ang sabi po dito, sino ang nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Yung sabi dito, ipapangkanak ba sa loob lang ba ng isang araw, may papanganak na ang isang bansa? Sabihin, may mga pagkakataon na ang travail ay hindi matatapos ng isang araw lang o hindi matatapos ng 2 araw lang o 1 linggo, at may mga travail na naglalas for a week o for a month. Kailan tayo titigil ng travail? Ang sabi po dito, titigil ka lang kapag naramdaman mo na ang kagaanan or kapag naramdaman mo na yung note of victory. Sabihin, hanggat hindi natin nararamdaman ang note of victory sa prayer natin, sa travail natin, sabihin, hindi pa tayo pwedeng mag-stop. Maaari nating ituloy pero hindi tayo pwedeng tumigil. Amen po. Nasabi dito, ulitin ko po, sino ang nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganitong mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga na masyadong matagal ang time span ng pagtatrabail mo sa isang kaluluwa. Ba't kasi iba't iba ang cases ng mga tao? Amen po. Nasabi sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay sinilang niya ang kanyang mga anak. Amen po. Ito ang sikreto kung paanong tayo ay paano mabuborn again ang mga mahal natin sa buhay. Paanong mabuborn again ang mga tao sa paligid natin. Paanong mabuborn again yung mga taong malalapit sa atin. Mag-start tayo na mag-travail. Mag-start tayo na humingi sa Panginoon na pagkatiwalaan tayo ng Diyos sa travail. Amen po. At kung maalala po natin itong kwento ni Kenneth Hagin, ayon po sa magazine natin, Last Believers Camp, ang sabi niya doon, one time siya po ay bumisita sa isang simbahan. At may nakita po siya doon na isang matanda na nandun siya sa harap sa may altar at umiiyak siya doon, nag-groan siya at nagtatrabail siya. Itong matanda na to ay masipag sa pagtatrabail at masipag sa pananalangin. Kaya sabi ni Kenneth Hagin, hindi maikakaila. Kaya sa bawat mga service sa umaga, maraming taong dumadalo. At sa gabi naman, halos mapuno na ang buong simbahan ng mga tao. Ba't kasi may isang tao na namamagitan, may isang tao na nagtatrabail. Amen po. Pero nung bumalik ulit para bumisita itong si Kenneth Hagin dun sa simbahan, napansin niya na ang miyembro ng simbahan ay kumunti.
Sa umaga, halos 80 to 100 persons. Yan, sabi po doon, bakit napansin ni Kenneth Hagin na parang kumonte yung miyembro? Parang malaki ang nabawas kasi sa morning service, less than 100 ang uma-attend at pagdating sa gabi, ay umaabot na lang ng 50 plus person kumpara nung mga nakaraan. At ang sabi ng isang miyembro doon, naalala mo pa ba si nanay na ganito, ganyan. Ang sabi niya, wala na siya. Ba't kasi yung bagong pastor dito sa simbahan, ang sabi niya, hindi na tayo magkakaroon ng ganitong programa. Ay sabihin, wala nang prayer sa altar, wala nang pagtatrabail. Tinanggal ito ng bagong pastor doon sa simbahan. At ang sabi ni Kenneth Hagin, ito ang dahilan kung bakit wala nang mga bagong kaluluwa na naipapanganak. Sabi niya dito, alam niyo ba kung bakit wala nang naipanganak ng mga sanggol sa mga simbahan ngayon? Bakit kasi sabi dito? Kasi kulang na sa travail o wala ng tao ang willing o wala ng Kristiyano ang willing mag-travail. Amen po. At ang travail po, sabi po dito, ang layunin ng travail ay hindi conversion ng isang. Yan, ang layunin po ng travail ay hindi ang conversion lang ng isang tao sa isang religion to another religion, yung hindi mabago ang relihiyon ng isang tao, kundi ang concern ng Diyos ay new birth. Amen po. Ba't kasi pwedeng mabago ang relihiyon ng isang tao o makonvert siya, pero hindi siya muling naipapanganak sa spirito. Ulitin ko po, maaring makonvert sa panibagong religion ng isang tao, pero hindi siya naipapanganak na muli sa spirito. At hindi po ito ang goal ng bawat isa sa atin. Ang goal ng travail ay maipanganak ang mga kaluluwa at hindi mabago ang relihiyon ng mga tao. Amen po. So, yun lang po ang mai-share ko po sa hapon po na ito. Nawa po may nakuha po ang bawat isa po sa atin. At minsan pa, ulitin ko po ito. Ang sabi dito, travail is the way of the Lord to bring the fullness of His will to one's life into manifestation. And maraming salamat po sa bawat isa po sa atin sa pakikinig sa Bible study po natin. At minsan pa, mag-pray po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapon na ito, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na sa bawat mga panahon, sa bawat time na magpe-pray kami, pagkatiwalaan mo ang kami, O Diyos, sa travail. Kundi ang ibang mga tao ay lubusang mahubog, Panginoon, sa pagiging katulad mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo. Salamat sa mga bagay na tinuturo mo sa amin, Panginoon, upang mas makapaglingkod kami ng maayos pa sa'yo at upang mas magamit mo pa kami sa kaluluwalhati mo, O Diyos. Ito ang desire ng puso namin, Panginoon, na makapaglapit